Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po nating tandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Sa oras na ito ating pong pag-aaralan ang topic na pinamagatang pananampalataya. Mga katanungan, ano ang pananampalataya? Mahalaga ba ito? Pangalawa, saan nanggaling ang pananampalataya? Pangatlo, at kanino dapat ako manampalataya? Alamin natin ang unang katanungan. Ano ang pananampalataya at mahalaga ba ito? Ang banal na kasulatan ay nagturo sa atin sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance that what we hope for will come about and the certainty that what we cannot see exists. Sa Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Meron kang mga bagay na inasahan o hinihintay at sa puso at isipan mo ay may kapanatagan ka, may katiyakan ka, may kasiguraduhan ka na mangyayari ito sa maiksing panahon man o sa mahabang panahon ang iyong inaasahan at pinapaniwalaan. Pangalawang katanungan, saan nanggagaling ang pananampalataya? Ayon sa banal na kasulatan, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kinakailangan muna ang isang tao makapakinig o magkaroon ng impormasyon sa isang bagay bago niya ito paniwalaan at panghawakan. Ngunit paalala sa bawat isa sa atin, maging maingat sa impormasyon na iyong pinakikinggan dahil merong impormasyon na makadiyos at merong impormasyon na galing lamang sa filosofiya ng isang tao. Unang halimbawa nito, may mga tao na may pananampalataya at paninindigan na madalas natin mapakinggan at maaaring ito din ang iyong paninindigan. Katoliko ako na buhay, katoliko ako na mamamatay. Ang pananampalatayang ito at paninindigang ito ay maaaring kanyang napakinggan sa kanyang mga magulang, mga kaibigan na kung siyasatin mo ang mga ito ay hindi nagbabasa, hindi nakikinig at nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Pangalawang halimbawa, may mga tao na may pananampalataya at paninindigan na ang tao daw ay nanggaling sa unggoy at ito ay maaaring napakinggan niya sa turo ng kanyang tagapagturo na kung siyasatin mo ay hindi nakabase sa banal na kasulatan ang turo, kundi nakabase lamang sa malikot na kaisipan ng isang tao. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin sa aklat ng Roma, Kabanata 10, talatang 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Sa mga nagnanais na maglingkod ng totoo sa Diyos, ang pinakamainam, ang pinaka-safe na impormasyon na dapat nating pakinggan at panindigan ay ang salita ng Diyos. Mga salita na kung saan ay tuturuan tayo, paalalahanan tayo, sasawayin tayo, at matuto tayo ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pangatlong katanungan, at kanino dapat tayo manampalataya at magtiwala? Manampalataya tayo ng buong puso sa isa at tunay na Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang salita at umasa tayo sa kanyang kagandahang loob na ipinapamalas niya sa mga taong nagsisitiwala sa kaniya. Gaya ng nakatala sa banal na kasulatan. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon.
Lumapit tayo na may pananampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesus, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat ng sa Kanya nagsampalataya ay hindi mapapahiya. Gaya na lamang ng pananampalataya ng 4 na lalaki na mayroong pagmamalasakit sa kanilang minamahal na kaibigan, na kung saan ang kalagayan ay lumpo. Dinala nila ito sa Panginoon, ngunit hindi sila makasumpong na mapapasukan dahil sa dami ng tao. Ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at kanilang binakbak ang bubungan at inugas mula sa butas ang kanilang kaibigan, pati ang higaan nito. At nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay kaniyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo na ang iyong kasalanan. Sa ating pananampalataya, kalakip ng mas pagsisikap, ang pagpapatawad at himala ng Diyos ay mangyayari. Panuorin po natin ang maiksing bidyong ito na kung saan ito ay isang paglalarawan kung paano ang 4 na lalaki at yung kanilang minamahal na kaibigan ay pinagdilan po ng ating Panginoon dahil nakita ni Jesus ang kanila pong pananampalataya. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Maraming salamat po mga Lord. kapatid at mga kaibigan. Nawa ay nakatulong po sa inyo ang pagtuturong ito at mas lalo tayong manalig at magtiwala sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, tandaan natin, mahal po tayo ng ating pong Panginoong Hesus. Amen.